Na broken yata si ate mga guys. Kasi gusto niya na daw paikli itong mahaba niyang buhok na para maiba naman. At samahan niyo na rin siya mag-eksperimento dito mga guys. Kasi sinamahan niya na rin ang pagpapakulo. Na kayo nang bahalang humusga kung maganda ba yung kinalabasan. Kanina pa nga pumipili si ate ng hairstyle mga guys. Kasi balak nga niya magpaikli. Na kung ano-ano kasi napapanood ng babaeng to. Na yung idol daw niya mga guys maikli yung buhok. Kaya magpapaikli din daw siya. Na habang binibidyohan ko nga siya dyan, napansin ko may natira pa palang pintura dito sa buhok niya. Sa pagtatrabaho nga niya sa akin sa pagpipintura mga guys. Eto na yung binigay kong sahod sa kanya. Nasabi ko lahat ng gusto niya ipagawa dito gawin niya. Lalo na ilang araw din siya nagpintura. Na habang chinecheck nga yung buhok niya dito mga guys, sinatanong kung naka-highlights ba yung buhok niya ngayon. Nasabi naman ni ate, no, it's only pintura. Na bakit kasi yung buhok mga guys pinipinturahan. Nagpapaikli na nga din daw ng buhok si ate. Kasi matagal na din daw niya tong plano. Hindi nga makapaniwala si Miss Joy. Kasi sayang daw. Tsaka baka manibago daw si ate. Lalo na medyo mahaba yung buhok. Na nagpakita nga siya dyan ng sample na kung gaano ba yung gustong kaikli ni ate. Ang sabi ko naman sa kanya, huwag niya nang masyadong pakaikli. Kasi minsan maganda sa iba. Pero pag nagupit na sa'yo, it's a prank na. Pero magaling sila manggupit dito mga guys. Ang sabi ko naman sa inyo, bago ka talaga nila gupitin, inaalam talaga nila kung babagay sa'yo yung gupit. Na medyo maliit lang din kasi yung mukha ni ate mga guys. Kaya sabi dito, mukhang bagay naman daw yung napili niyang gupit. Tsaka okay na yung medyo maikli. Kasi tipid din yan sa shampoo. Na ang bilis kaya maubos ang shampoo namin sa CR. Nagmukha yata ang Dora si ate dito mga guys. Pero tiwala lang. Kasi di pa nga yan finish look. Na pagkatapos nga magupitan ni ate mga guys, pinadiretso nga siya dito sa kabilang upuan para matest kung pwede bang makulot yung buhok niya. Na nagulat nga si Miss Dorena dyan mga guys. Nasabi niya, bakit daw siya nagpaikli? Na nawalan tuloy ng mga bahay yung mga kuto. Chot! Ako lang nagsabi no. Basta eto na nga. Tinetest nga si ate dyan kung pwede nga daw kulutin yung buhok niya. Kasi di ba medyo manipis nga. Na bago ko nga idirekta sa machine. Eto na nga muna yung ginawa nila. Nakakala ko nga nung unang mga guys, 2 kulot lang yung gagawin dito. Kasi di ko natanong na testing pa lang pala to. Na ilang minuto lang pala siyang tinest dito. Na pagkatapos, tinigran din nila kung umepekto ba yung gamot na nilagay. Kaya naman daw pala ng buhok ni ate mga guys. Kaya ayan, may nilagay lang dyan si Miss Joy. Nalimutan ko na ano nilagay nila dyan. Basta heto, binandawan na ulit siya. Ang daming proseso mga guys. Na ganyan na nga kaikli yung buhok ngayon ni ate mga guys. Na mamaya na lang natin siguro siya ipi-face reveal. Sana nga lang, bumagay talaga sa kanya tong bago niyang gupit. Kasi heto, pinakulot na rin talaga niya dito mga guys. Na para new look na daw siya ngayon. Na setting perm pala yung tawag dyan. Na heto nga yung ginagamit daw nila sa Korea. Para daw maging permanente yung kulot na buhok. Nakalipas nga ng ilang minutong pagmiyakos-miyakos dito kay ate mga guys. Eto tinatanggal na nga yung gamit na pangkulot. Na grabe, nagmukha yata ang Koreanang hilaw si ate dito. Nasa mga Korean drama mga guys. Ganyan yata yung mga gupit ng mga grandma. Chot! Pero di pa nga tapos yan mga guys. Kasi babanlawan pa daw to. Na di pa talaga finish look. Na kumbaga, aayusin pa talaga to. Na yung pinili nga niyang hairstyle, na hindi naman yung kulot na kulot. Kumbaga yung messy lang. Na parang bagong gising. Na eto na pala yung finish look ni ate mga guys. Na pagkatapos nga niya maganda-gandahan, dumiretso nga kami dito sa mga shampoo para makabili na din. Kasi kapag nagpa-perm ka, iba na rin yung gagamitin mo shampoo. Na para mas ma-maintain mo nga yung pagiging kulot. Na bumili na rin ako ng para sa akin. Na sige na mga guys, hanggang dito na lang. Ayan lang. Bye-bye! Ngayong araw nga nagpatulong bumili sa akin ng cellphone si ate. Kailangan daw niya akong isama para daw malaki yung matipid niya. Ilang araw na kasi nawawala yung cellphone niya. Hindi daw niya alam kung saan niya nalagay. Kaya nahihirapan tuloy ako na kontakin siya kapag mag-vlog kami. Tuwang-tuwa nga siya dyan mga guys. Sabi ko kasi sa kanya ako nang bahala. Reward ko na din to sa kanya. Kasi sobrang supportive niyang ate. Aww. Andito na din pala kami sa Manila. Kaya 2 sakay na lang para makarating ka sa Green Hills. Doon pala kami bumibili ng cellphone mga guys. Bukod kasi sa mura lang siya. Legit talaga yung mga iPhone doon. Kapag talaga ikaw yung nasa unahan ng jeep, ikaw yung taga-abot ng bayad. Kaya kapag sumasakay ako ng jeep, mas gusto ko doon sa tabi ng driver. Kaso nga lang may nakaupo na doon mga guys. Kaya mas gusto ko doon kasi merong salamin.
Bago pala kami dumiretso sa Green Hills, bumaba na muna nga kami sa Quiapo Church para makapagsimba. Napatsyempo nga na may misa ngayon mga guys. Kaya nagkaroon pa kami ng oras ni ate para magpasalamat. Pagkatapos nga makapagsimba mga guys, dumiretso na kami sa Green Hills. Ang dami rin pala nagtatanong sa inyo paano papunta ng Green Hills. Kapag nakarating ka na pala sa Quiapo Church, maghanap ka ng green bus sa papuntang Green Hills. Madalang lang sila dumarating. Kaya nang makakita kami ng green bus ni ate, nagtatakbo na kami. Sa lagay nga namin dito mga guys, parang hinahabol ko yung magnanakaw. Cute! Madalang lang din kasi kami makatsyempo ng green bus. Kaya kung minsan naghihintay talaga kami ng matagal. Pwede na nga lang din talaga may nakita kami kaagad ng green bus. Kaya nga lang talaga mga guys, hinihingil kaming magkapatid. At kapag nakasakay ka na nga ng bus, pababa ka na lang sa conductor sa Green Hills. At tinitingnan mo na lang yung daan. Baka sa ibang planeta ka na ibaba. Cute! Medyo matagal nga lang yung biyahe dito. Maabot yata ng 1 oras o higit pa. Kaya mas maganda agahan mo yung pagpunta para hindi ka abutan ng traffic. Makalipas nga ng ilang oras na biyahe, nakarating na din kami dito sa Green Hills. Nauna nga akong bumaba. Yan nga lang talaga nauna ng stoplight si ate kaya hindi pa siya nakababa. Kaya sa mga oras nga na yan mga guys, nagkahiwalay kami. Medyo malabo pa naman yung mata ko. Kaya di ko tuloy alam kung saan siya napunta. Kapag kasi nagko-commute ka dito sa Manila mga guys, bawal yung pabebe. Kaya kailangan mabilis yung kilos mo. Kung hindi, maiiwanan ka. Lalo na kung marami yung mga sumasakay. Ang dami pa nga din pala sa inyo na nag-aalangan na bumili sa Green Hills. Maging ako mga guys nung una nag-aalangan bumili ng cellphone. Baka kasi imbis na Apple yung mabili ko, baging rambutan. Cute! Pero dito nga sa HD Gadget, book ko na din talaga yung mga cellphone nila dito. Ilang beses na kasi ako bumili kay ate. Kaya sa mga oras nga na yan mga guys, binawala-bola ko na si ate para bigyan niya ako ng malaking discount. Ang ganda nga ni ate ngayon. Bumagay sa kanya yung suot niyang scarf. Tapos siningit ko yung magkano yung iPhone 15. iPhone 13 nga lang yung gusto ni ate. Pero sabi ko sa kanya, IP15 ko na. Basta wag lang niyang iwawala ulit. Burara kasi ako sa gamit mga guys. Mas burara yata yung ate ko. Cute! Ang ganda nga ng iPhone 15 mga guys. Sakto lang din yung laki niya. Perfectong cellphone na to sa mga mahilig mag-cellphone. Kasi hindi ka agad sasakit yung mata mo. Marami din pala silang cellphone dito. May brand new at second hand. Kaya kung sakto lang yung budget mo, marami kang pwedeng pagpilian dito. At saka pwede rin pala dito na ipaswap yung cellphone mo para mas makatipid ka. At kapag bumili ka nga ng brand new, nakikita mo rin dito sa link kung brand new ba talaga to or hindi na. Kasi meron date of purchase dito mga guys. At yung sa box nga, pwede mong i-type yung code na nakalagay sa box. Nga makikita mo kung kailan siya nagamit. Di pa nga na-registered to. Kaya kailangan din magpa-activate. At yung maganda pala dito mga guys, meron din siyang 1-year warranty. Na kahit sa ang Apple Store nga or Apple Service, pwede mo siyang ipagawa. Makikita din kasi dun sa link na kapag hindi pa nga siya umabot ng 1 year nasira yung cellphone, pwede nilang gawin or palitan. Kaya ito talaga yung gusto ko mga guys kapag bumibili ako ng cellphone. Yung maraming freebies. Ilagay nga halos lahat ni ate yung mga case dito. Sabi ko naman sa kanya baka maubos na yung paninda niya. Nabudol nga rin pala ako dito. Kasi meron din siyang Apple Watch. Sabi ko nga sa kanya, sampulan ko sa kamay ko. Kaso nga lang daw, kapag binuksan na daw tong relo, bawal lang ibalik kasi brand new daw to. Matagal ko na pala gusto magkaroon ng Apple Watch. Kaso nga lang yung time na yun, wala pang ipon. Kaya nag-ipon din talaga ako mga guys para makapili ng gantong relo. Kaya na din pala ako bumili ng Apple Watch para makonect ko sa cellphone ko. At saka kapag nag-exercise na din ako mga guys, nabibilang ko din. Pero last exercise ko nga mga guys, 2 taon na yata. Kaya binili ko na rin to relong to para sumipag ako. Cute! Nagtanong na nga din pala ako kay ate kung magkano yung iPhone 11 nila dito. Pero kasi akong balak na regaluhan. Kaya nagtanong na rin ako kay ate. Di naman din pala masyado nagkakalayo yung presyo ng brand new tsaka yung second hand. Kaya yung binili ko na lang din kay ate yung brand new. Nagdebo kasi yung pinsan ko nung isang araw. Kaso nga lang hindi ako nakapunta kaya malaking tampo sa akin yun. Kaya itong iPhone 11 mga guys, ito na lang ririgalo ko sa kanya. Tingnan ko na nga lang din talaga kung hindi pa matanggal yung tampo doon. Matagal niya na kasing pangarap magkaroon ng iPhone. Kahit iPhone 5 lang daw mga guys, masaya na siya. Pero ngayon kasi halos pa face out ng iPhone 5. Kaya itong iPhone 11 na lang yung binili ko sa kanya. Ang galing nga, kasi ang dami pang pa-previous ni ate. Kaya panigurado ko itong re-regaluhan ko, matutuwa siya. Aww. Ang dami ko nga nabili ngayon kay ate. Kaya sabi ko sa kanya, ibigay niya na rin yung previous sa electric fan sa taas. Cute! Pero sobrang bait nila dito mga guys. At bago nga umuwi, kailangan mo nang bayaran yung mga pinamili namin dito. Kung hindi kasi namin babayaran to mga guys, baka malugi si ate. Ayun lang. Bye-bye!